Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, "Mga taga-Athens, nakita kong napakarelihiyoso ninyo, sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, para sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala, ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao, dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi, at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao, at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya, at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto, pilak, o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon.